Nakalagay na yung mga niya. Ang layout po nitong CR, hindi nyo siya maganda. Maganda po yung kulay. Yun kung magpapa-add pa si client ng cabinet. Ayan, simple lang po yung kisame. Hindi na ganun karaming white color or warm white or tricolor. Yung mga bintana 1.5 1.5 po ng mga pintuan. Mga pintuan dito at least dapat dito 60 80 ito ng spandrel. Tapos yung mga abang para sa AC. Good morning. Mga boss, Monday po tayo ngayon. So ang lakad natin is sa ano po tayo, Tarlac project. And update po tayo doon Monday. So tara, let's go. Sama ko pala si Rain. And wala naman po silang pasok na. So siya muna yung ating, para may kasama tayong driver din. May kapalitan ako para makapagpahinga sa biyahe. Ayan, nandito na tayo. Dito po sa Victoria Tarlac. Ayan mga boss, Tarlac project. Ano na rin po rito, finishing na kami dito. Ito yung kanyang main door, 4x8 ang sukat po niya, 4 feet by 8 feet. Tapos ito yung kanyang pinaka living area. Ayan, wala pa tayong mga enclosure o bintana. Pinafabricate na po yung mga bintana rito. So siguro this week makakapaglagay, pero pinapauna ko muna yung mga kwarto dito kasi meron pa mga ginagawa rito na madudumihan pa yung mga bintana kung pala pa i-install na natin. Tapos may mga additional pa. Ayan. Tapos meron pa po dyan, meron pa pong request sila client dito na ilalagay na cladding dyan. So maganda po ito pagka natapos. Tapos yung kanilang center light. Tapos yan, ito na yung pinaka knock. Ayan, meron siyempre. Meron po kasing dyan, drop light na ratlo. Tapos yan, nasukatan ko na rin yan. So i-ano ko na rin to. Isusunod na po nating bilhin yung ilalagay dito. Ang gusto naman ni client dito, kulay white na medyo meron yata parang may glitters na bato. Handa dito sa bahay mga boss, push yung bintana, kaya napaka liwanag ng tingnan. Tapos high ceiling. Then ito yung mga kwarto. Ito yung pinapauna ko. Ito kasi halos tapos na po naman po na dito. So pagka nakalagay na yung mga bintana, doon natin papipinish yung paint, yung pintura, ilaw, center light na lang naman yan, tapos yung aircon. So wala na maraming gagawin dito. Naka-prepare na po ito, naka-primer na, tapos first coating, and then ayun tinitingnan natin yung mga bukol-bukol pa para i-retouch. Dito cabinet, so yung mga cabinet naman pwede naman gawin sa labas yan, tapos install na lang sa loob. Modular po ang tawag doon. Ito yung CR. Ganda ng kulay ng CR. Flooring na po sila dito, common. And then dito po yung vanity niya. Ang layout po nitong CR, din yung shower, water closet, and then yung vanity, separate po siya para if ever na merong gumamit dito na maghihilamos lang, magtututbrush,
So hindi na siya papasok doon. Kung may pwede rin gamitin ito. For example, may maliligo, may magdudumi. So hindi na ano kasi ito, sharing na po ito. Sa dalawang kwarto na to. Yan, dalawang kwarto po. Bali yung kwarto niya, nakaano siya. Nakatago siya, meron siyang walkway dito o hallway. May ilaw pa po dito. Hindi pa pala nalagay ilaw dito. At saka yung tiles na napili ni client, maganda. Maganda po yung kulay. Light color na wood look. Wilcon po nabili yung mga tiles na yan. Halos lahat pala ng tiles dito is Wilcon. From Wilcon. Alam naman natin sa Wilcon, medyo maganda yung price dyan. Sir, quality naman po yung mga tiles dyan sa Wilcon. Center light, and then yung ating cob switches. Ano na lang dito, halos konti-konti na lang. Ito, mabilis lang naman po ito. Mabilis lang naman install yung dito, countertop. And then kung magpapa-add pa si client ng cabinet. Ito yung kanyang pinaka pantry. And then kadalasan sa pantry nandun po yung electric room or kanyang pinaka panel board. Yung panel board niya, dala ko na rin yung dito, mga circuit breaker. Saka yung entrada pala, itong hindi pa nabili. Span rail nandito na rin. Ito naman yung family area. Ayan, napapagawa pa ng dito si client ng TV console sa area na to. And then ito yung master bedroom. Siyempre master bedroom malaki. Ayan po yung master bedroom. Ayan, simple lang po yung kisame. Hindi na ganun karaming design. So mas simple, mas elegant, mas matagal yung kanyang hindi nawawala sa uso. Ayan, simple lang. Tapos yung pin light, black frame po na napili nila. Siyempre pagka bumibili po kasi ako ng pin light, mga ilaw, siyempre tatanungin ko rin si client kung anong gusto nila. Dalawang klase po kasi yan. Merong bilog, ito lang yan, brown. Meron ding square. So yan, inaano ko rin po sa kanila yan bago ko bilhin yan. Tinatanong ko rin kung anong gusto nilang shape, kung bilog ba or square. And then kung white color or warm white or tricolor. So yung napili nila, black frame, tricolor. So hindi pa natin matesting dahil wala pa pong circuit breaker doon. Saka baka sa pagbalik natin. Yung mga bintana niya mga boss, oversize po yan. 2.4 yung header. And then ito, nasa 180, 1.8 ka ito. Yan. Ay, hindi lang pala. Halos sa 240, tapos natitira na lang doon. Natitira na lang doon sa 20. So halos nasa po yan, 220. Yung kanyang pinaka-height, 2.2. 20 cm yung naka sa flooring. And then yung mga bintana, 1.5. 1.5, ibig sabihin pag 240 yung header, 1.5 yung pinaka-height niya. So, yan, 2.4 plus 90. So, 2.4. Tapos yung distance niya or yung kanyang lapad pala with ganun din, 1.5. Ayan. Hindi po standard. Yung standard kasi, mga boss, na tinatawag na standard, ang height ng mga window is lang siya, nasa 2.1. Tapos yung kanyang yung header niya 2.1, tapos yung kanyang height nasa lang 1.2 by 1.2. Yan po yung mga tinatawag na standard size. And then tulad nito sa CR, kahit sa CR mga boss, mapapansin nyo napakataas po ng mga pintuan. Mga pintuan dito mga boss, po yan, 2.4 halos lahat po ng pinto. Ito naman yung sa master. Yan sa master, nandito na lahat sa loob. Yung vanity, water closet, and then shower. Tapos meron tayong nilagay na niche doon tulad na request ni owner. So naglagay tayo ng niche. Tapos ito yung kanyang walk-in closet. Magiging walk-in closet po ito. Mataas na yung ceiling niya. Napaka-presko po itong bahay na ito pagka tapos na. Dahil mataas yung kisame. Tapos mataas yung bubong. Tapos meron pa siyang insulation. So yun yung isa sa nagpapapresko sa bahay. So dito naman tayo sa kanyang
kitchen area. Ito yung kitchen area. And then ito yung kanyang isa pang CR. Bale, tatlong CR po itong bahay. Ito yung isang CR. Sakto lang yung sukat nito. 1.3 yata ito, hindi ko nagkakamali. 1.4. Tapos nasa 2.2 meters. Mga ganun po yung sukat nito. Ayan. Kadalasan sukat ng kanyang sa mga CR layout. Kadalasan na sukat ng shower enclosure. At least 90 cm. Simula dun sa ball na yun. Hanggang dito, 90. And then dito sa water closet, at least dapat meron tayo 80 dyan. 80, tapos siyempre yung ating water closet. Tapos dito naman sa vanity, at least dapat dito 60. 60, 80, 90. So ilan yun? 60 plus 80 sa ano na yan? Ilan na yan? 1.4 plus 90, 2.3. So nasa 2.3 yan. Standard size. 2.3 or 2.4, yan po yung magandang sukat ng CR, saktoan. Tapos ito yung kanyang pinaka kitchen. Kung mapansin niya, meron siyang dito pa dito. So original plan kasi mga boss, hanggang dito lang yung lababo, yung kitchen. Nalilitan si owner, kaya pinahaba po nila. Ang dapat po kasi dito, ano yata rito, ref yata rito, yung nandyan, or yung range hood ang pesto dito, range hood. Tapos doon yung lababo, tapos yung ref. Hindi ako nagkakamali, ganyan po layout. Tapos ito, malaki din, hindi na rito. Ayan, linis na. Marami din po kami ilalagay na cladding din pala dito. Din sa harapan, may mga detalye pa po. So still ongoing pa rin po yung abang para sa tawag dito. Abang, yung pag-install ng spandrel. Tapos yung mga abang para sa AC. Ayun na. Tapos yung mga ilaw pa rito sa eaves. Ayan. Ang kinis, kinis. Tapos ito yung hamba pala na nilalagay namin mga boss, kadalasan po sa mga project is yakal. Hindi po ako gumagamit ng bakal, ng ordinaryong kahoy. Ayan. Hardwood po ang yakal wood. So by next week pala, or this week, baka matapos na rin po yung mga pintuan. Ma-deliver na rin dito. Sa mga pintuan, si client din pala yung namili ng design. Ayan, sa mga design ng pintuan. Na rin po silang napili. Ayan, kaya pinagawa ko na rin yung mga pintuan natin. Lahat po pala ng pintuan dito is a solid door. Ito na pala yung TV console dito sa may master. Ayan. Ayan na rin siya. Sa possible, dito yung TV console. So dito yung kanyang bed frame. Dito is sakto yung king size dyan. King size na bed. Sakto dyan sa sukat na yan. Tapos meron siyang saksakan dito. Mahaba po itong bahay. Pakitid siya na mahaba. Dito sa kabila, mas malaki yung setback niya dun sa kabila kaysa dito. Mga switches, ang gandang klase din yun. Panasonic. Ganda. Wala lang pagka nakompleto na to. Wala lang maganda rito. Yung pong yan, shoutout kay Sir Basti. Yung pong design na sinend niya sa akin, siya po yung nag-design dito. So abangan nyo na lang yung magiging outcome. Tsaka sa harapan, pumapasok pa yung yung ulan. Dahil nga wala pa tayong bintana, lalo na pagka malakas yung hangin. For sure. Kapasok, kaya pinapabilisan ko na
yung paggawa sa loob para ma-enclose na. Ayun o. Kung dito sa may harapan mga boss, kaya kung mapapansin nyo, hindi po naka waterproofing po yan. Yung kulay green na yan, waterproofing po yan. Meron pa po kasing bubong dito to sa garahe. And then meron pa mga cladding dyan. Ganon din dun sa gilid dun. Meron din dun. Meron din po dun. Medyo limited lang yung space namin dito sa stockpile. Ayan. Meron pa ano dun. Makaskwala na shade nung nanay. Okay. Ang ilalagay pala dito mga boss, aluminum frame na gray 900 series po. Pagka tinawag na 900 series, makapal po yun. Kaya kung nagpapagawa kayo ng aluminum, sabihin nyo 900 series ang gusto nyo. Ang isang yung tamtaman lang, yung 798 yata yun, 798 series. So yung 900 series yun yung makapal. Tapos ano siya, gray din po yung kanyang salamin or glass. Okay. Tarlac project. Ayan mga boss, ayun na natin sila. Let's go. Dito tayo sa apartment. Ito po yung isa din sa ginawa natin na owner din si ma'am tsaka si Sir Basti. 2 years ago, 3 years ago, kung di ako nagkakamali, ginawa natin to. 1, 2, 3, 4, 5 unit. Ayan, nandito po tayo sa SM Tarlac. Bali, sinilip lang po namin yung apartment. Kasama ko po si Ate Luz. So ngayon, nag-eya siya dito sa SM. Nandito tayo sa parking sa may second floor itong SM Tarlac City. Tara. The next day. Ayan mga boss, ito po yung karugtong ng video kahapon. Kahapon na nagano kami sa SM nila Ate Luz saka ni Ate Miles. So update tayo dun sa ito po yung damo na in-spray namin noong Saturday, Sunday, Monday, Tuesday tayo ngayon. So alas sa 4 days na yan. Ay naninilaw na. Although yung although may part na hindi tinamaan na yun, no? Mapapansin nyo green pa tsaka sa kawira na yan. Meron pa naman tirang gamot. So sprayin ko pa mamaya para mamatay na rin. Ayan. Para maagapan kasi yan. Pagka hindi, pinabayaan po kasi yan, ano yan, lalabong, lalaki yan. Mahirap na siyang patayin, kakapal. So habang maliit pa lang, kailangan mo nang supuin. Siyempre ako rin yung mahihirapan pagka hindi natin inagapan. Para pagka nagkatubig man to, doon malapit na tagulan na po tayo for sure mga boss. Pagka nagdire-diretso na po yung ulan, magkakatubig na po yan. So pagka nagkatubig siya, at least siya malinis, hindi siya madamo. So yun, ito yung mga tanim dito pala. Ito ano lang po ito, tinanim lang ni nanay ito. Temporary lang naman. Sayang yung lupa, mga talbos kamote. Dalawang variety, yung isa ganito yung dahon niya, yung isa yung buo. So para hindi sayang din yung lupa, at least merong gulay na
Pumipitas dyan, lalo na yung talbos ng kamote, napaka ano yan, napakasustansya niyan. Tsaka kung wala kang ulam, kahit talbos ng kamote lang, tsaka alubebe, alubaybay sa Kapampangan, o yung bagoong isda, saka o kaya bagoong alamang. Tapos meron kang piniritong tinapa, ay talo-talo na po. Sarap niya, lalo na pagka rainy season. Tapos ayun yung kulungan ng manok. Ayun. Hindi pa siya tapos. Papatabas ko na yun para pumakikulong na yung mga manok dahil namimerwisyo na sila dun sa loob. Ano sila, nagkakalat ng ipot. Ang kukulit. So yun mga boss, dito ko natatapusin yung ating simpleng vlog. Kita-kita tayo bukas o sa next upload. Paalam po, God bless. Ingat.